Andito ko ngayon sa panibagong kabanata ng Spooky Series. Kung meron kayong mga kwento gustong i-share, pwede nyo i-post sa aking Facebook group. Ang link nasa TikTok bio ko or nasa description box, depende ko sa kayo nanonood. Don't forget to like, subscribe, and tap the notification bell for more updates. Naka-close na po ang application for researchers. I'll keep you guys posted sa mga nag-apply through email. Magre-respond na lang ako dun sa email nyo. For October, kaya naghahanap kasi ako ng researcher. Everyday kasi tayo magpo-post ng horror stories. Kasi nga, Halloween. Halloween. Let's start with the stories. This happened during the pandemic. Lockdown, no face-to-face classes. Diba, ang way ng pagtuturo noon ay through online classes, tsaka modules. Sa school namin, module lang yung sa amin, walang online class. Sinasagutan ko yung module ko madaling araw kasi para sa akin, napaka-fresh pa ng utak ko. Makakapag-isip-isip ako ng mga isasagot. Yung mama ko naman, gumagawa ng suman sa gabi at niluluto sa madaling araw, kaya sa madaling araw talaga ako nagsasagot. Until may nangyari, it was probably around 2 a.m. Nasa kusina kami ni mama, sinasamahan ko siya doon para mag-apoy, para isa lang ang suman. Yung kusina namin nasa labas. Makikita talaga yung bahay na nasa likuran ng bahay namin na medyo may kalayuan sa amin. May malaking puno ng mangga sa kanila. Walang ilaw. As in, napakadilim doon paggabi. Tanging yung ilaw lang talaga ng kusina namin ang nagsisilbing liwanag sa mga oras na yon. Habang abala kami sa pagluto ng suman ni mama, ay may bigla na lang nagsalita. Boses lalaki. At kilala namin yung boses. Paulit-ulit sinasabi ng boses, Day, kunin mo ito oh. Kunin mo ito. Day, punta ka dito. Kunin mo ito. Hindi namin makita kung sino o ano kasi nga napakadilim noon. Sinagot ni mama yung boses, ngunit paulit-ulit pa rin yung sinasabi ng boses kaya doon na kami kinilabutan. Dali-dali kaming pumasok sa bahay namin at inilock yun. Dahil sa takot, iniwan namin yung niluluto naming suman. The next day, parehong oras, akala ko hindi na mauulit ang nangyari noong unang madaling araw. Same time, 2 a.m. pa rin. That time, ako lang yung mag-isang bumangon at nagluto ng suman. Sa una, parang wala lang sa akin. Nag-aantay pa ako doon sa kusina na mag-boil yung steamer para magluto ng suman. Mga 2 minutes ata akong nandoon sa kusina namin. Napatingin ako sa may puno ng mangga. Tinitingnan kong mabuti at wala naman akong nakita. Bumalik ang tingin ko sa niluluto ko at may bigla na lang may nagsalita. Medyo malapit sa puno ng mangga. Pamilyar yung boses ngunit alam kong hindi siya yon. Sabi niya, Jobs, ano yung ginagawa mo? Halika dito, kunin mo ito. Yes. Natakot ako ngunit hindi ko yun pinansin kasi that time palaging napapatay yung apoy sa nilulutuan ko at hindi pa nagbo-boil yun kaya hindi ko pinansin yung boses hanggang sa hindi talaga siya tumigil sa pagsasalita. Same pa rin, hindi ko nakikita kung sino o ano yun kasi ang dilim. Ang nakikita ko lang talaga ay puno ng mangga. Dahil sa sobrang takot ay dali-dali akong pumasok sa bahay at nilock yun. Ginising ko din yung ate ko at ang mama ko dahil sa takot. The next day, same time. Hindi kami nagluto ng suman, ngunit nagising ako ng mga 2 a.m. Malapit na mag 3 a.m. Dahil sa hindi na ako makatulog, napagdesisyonan kong sagutin na lang yung mga modules ko para matapos na rin ako. Doon ako sa may hapagkainan namin. Malapit siya sa pintuan namin papuntang kusina. Nakasarado yon. Habang ako ay nagsasagot ng mga modules, may bigla na naman ako narinig na boses. Ngunit hindi na ito lalaki. Babae na ito at kaboses pa ng ate ko. That time yung ate ko wala sa bahay. Umalis sila kahapon pa at hindi pa umuwi kasi reunion ng family ng asawa niya. Kaya alam ko sa sarili ko na hindi talaga siya yon. Sa una hindi ko pinansin yung boses. Nang biglang medyong may tumulak ng kaunti sa pintuan. That time, walang lock yung pintuan namin kasi nasira.
Kaya dali-dali kong binuhat yung punong 2 mineral water at inilagay doon malapit sa pintuan para kahit papaano hindi masyadong matulak. Pagkatapos ay hindi ko na tinapos yung modules ko at pumasok na lang ako sa kwarto upang matulog. Marami pang nangyari. Same pa rin, ginagaya yung boses o di kaya lang. Akala namin ni Mama, kami lang ang nakaka-experience ng ganon. Ngunit pati din pala yung mga kapitbahay namin. Nakakarinig din sila ng mga nanggagaya ng boses at hindi alam kung sino o ano ito. Sabi rin ng may-ari ng malaking puno ng mangga, ilang beses na daw silang bumili ng ilaw at nilalagay malapit sa mangga. Ngunit, ang nakapagtataka ay madali itong nasisira kahit kakabili pa lang nito. Pero ngayon, hindi na masyadong nagpaparamdam yung nanggagaya ng boses. Pero may mga oras talaga na grabe yung pagpaparamdam. Pero okay na lang kasi hindi na everyday. Nagsasawa na siguro. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Alam niyo, para sa akin, for some weird reason, mas natatakot ako pag naririnig ko. Kasi hindi mo alam kung saan nanggagaling eh. Alis kapag nakita mo, yun na yun eh. Alam mo yun? Yun na yun. Parang, ito na to. Pero kapag kasi boses lang, hindi mo alam anong itsura. It's the fear of the unknown. Thank you, Chobs. Job. Alam niyo, hindi ko masabi. Jobs. Thank you, Jobs. Ayun. Ang susunod nating kwento, galing kay Charles Lawrence. Meron silang video. May proof. Amp up your game, guys. Lagyan nyo ng video at photo evidence yung mga inyo para mas nakakatakot. Gusto ko po sanang i-share ang mga na-encounter namin ng mga pinsan ko dito sa bahay namin. Although, matagal na kaming nakatira dito, ngunit may mga nakakatakot pa ring pangyayari na hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa amin. Tawagin nyo na lang ako sa pangalang Enzo. Taga Cordon, Isabela. 20 years old po ako noon nung nangyari to. Bandang 9:00 ng gabi ay nasa bahay ako ng pinsan ko. Nagkakwentuhan at nagtatawanan. Bigla na lang kaming nagkwentuhan ng mga nakakatakot na experiences namin dito sa barangay namin. Napapalibutan ng mga bukirin at bundok ang barangay namin, kaya hindi talaga maiiwasan ang kwentong bayan. Habang nagtatawanan kami ng mga pinsan ko ay bigla na lang nagkwento ang pinsan kong babae tungkol sa naranasan niya kagabi. Alam niyo, kagabi, hindi ako makatulog kasi parang may nakatitig sa akin sa labas ng bintana sa kwarto, sabi niya. Agad tumungo ang atensyon namin sa kanya na para bang curious kami sa kwento niya. Ako rin, parang may matandang babae sa kwarto nila tito, pero hindi ko na lang pinansin, sabi ng isa ko pang pinsan. Habang nagkukwentuhan kami ay bigla akong may naramdaman sa siko ko na para bang nangalabit. Nilingon ko yon pero wala naman tao sa likod ko. Isiniwalang bahala ko na lang at baka guni-guni ko lang yon. Umuwi ako sa bahay mga bandang 1:30 ng umaga. Bago ako matulog, Ate Bebs, may skincare routine ako. Habang naghihilamos ako sa lababo namin, ramdam ko ang lamig na dumaloy sa likod ko na para bang may freezer ako sa likod. Pinakiramdaman ko ito at tumindig talaga ang balahibo ko. Pagpasok ko sa kwarto, amoy bulaklak ito. Parang amoy orchids sa sobrang bango. Nung gabing yon, hindi ako makatulog na para bang anytime merong magpapakita. Nagulat na lang ako dahil biglang huminto ang andar ng electric fan. Bumangon ako para tignan. Bago ko pa man hawakan ng electric fan, ay bigla na lang itong umandar ulit. Umaga na pero hindi pa rin ako makatulog. Patuloy ko pa rin iniisip ang mga nangyari kagabi. Lalo akong kinilabutan sa kinwento ng pinsan ko pagkatapos kong umuwi. May nakaitim na lalaki sa likod ng bahay niyo. Akala ko nga, ikaw yun eh. Tinawagan namin siya pero biglang tumakbo ng napakabilis. Nagtaka rin kami dahil hindi umilaw yung solar light niyo. Diba motion sensor yun? Kwento niya. Bigla akong natakot sa kwento niya. Fast forward, gabi na at mga bandang 8:00 na ng gabi. Naisipan kong magkaraoke para libangin ang sarili ko. Pumasok naman sa isip ko na i-record ang sarili ko para isend sa mga friends ko sa GC namin. Pagkatapos kong kumanta, ay napagod ako at hindi muna pinanood yung video. Nakatulog ako kaagad. Kinaumagahan ay nagulat ako sa nakita ko.
Pinanood ko ang video at napamura ako nang makita ko ito. Para siyang babae na dumaan sa bintana ko. Tumayo ang mga balahibo ko sa takot at gulat. Agad ko itong kinuwento sa mga pinsan ko. After kong ikwento ang lahat, ay mas lalo akong kinilabutan sa sinabi ng pinsan ko na isa. Magkakape sana ako sa kubo namin, pero pagbukas ko ng pinto, may parang dumaan, kaya hindi ko na lang tinuloy. Kwento niya. Ipinakita ko sa kanya ang video at nagulat daw siya dahil yun din daw yung nakita niya nung gabing yon. Nakita ko rin yan, sambit niya. Marami pa akong gustong ikwento pero sa ngayon, ito muna ang maibabahagi ko sa inyo. Hanggang dito na lang po, Ate Bebs. Salamat. Check it out nga natin yung video. Check it out natin. Gusto makita. Paano nila nalaman na babae? Saglit nga lang. Parang white fog lang siya. Paano nila nalaman na babae? Anyways, okay, for our susunod na kwento. Hi, it's me again, Leng. Nag-share na ako dati ng story dito, pero di ko sure kung nabasa mo. I'm back para magkwento ulit ng mga kakaibang experiences ko. Bata pa lang ako, aware na ako sa abilities ko. I can sense entities, ghosts, and even more than that. Like, minsan, nararamdaman ko kung may mamamatay na tao bago pa mangyari. Kung may mabubuntis, alam ko rin. Medyo unbelievable pakinggan, pero that's really me. Kaya siguro, since elementary, never akong nabully. Parang ramdam ng mga classmates ko na may something uncanny about me. Pero ang ikukwento ko ngayon is about the awakening ng dark entity guardian ko. Nagsimula to nung grade 3 ako. Yung school namin, ang dami ng kababalaghan talaga. Pero this one, unforgettable. It was our first Holy Communion. For 1 week, pinapractice kami ng catechist teacher namin kung anong gagawin at sasabihin. Dumating yung araw ng ceremony. Everything went smoothly. After, pinayagan kaming mag-explore sa church. I won't mention kung anong church kasi I don't want to ruin its reputation. Pero habang nag-iikot ako, I saw this old woman. Typical na makikita mo sa pelikula. Naka-black veil. Same height as me back then. Mga 4'11". She smiled at me while I was holding Hansel Mocha and Zesto Mango. Inalok ko siya ng biscuits. Tinanggap niya. Nagpasalamat. I also gave her my bottled water. Sabi ko, ito na lang po tubig ko. She said, okay lang iha. Nagkwentuhan kami sandali. She told me na first time niya akong nakita nung namatay ang lolo ko. Nagulat ako so I asked, sino pong lolo? She replied, si Lolo Pipeng mo. Doon din kasi siya nakalibing. I was about to ask more. Pero dumating na yung teachers namin. Before ako umalis, binigyan niya ako ng kwintas at isang maliit, luma na libro. Hindi ko maintindihan yung mga sulat pero amoy bulaklak ng Dama de Noche, yung bawat page. Nagmano ako and she stroked my braided hair, whispering, gagabayan ka niya. Bigla akong nahilo. The next thing I knew, nasa klinik na ako. Anak, bakit ka hinimatay? Tanong ng teacher ko. Hindi ko po alam. Nung hinawakan ako ng matanda, may naamoy ako tapos nahilo ako. Sagot ko. Sinong matanda? Yung kausap ko po. Sabi niya, 3 years daw akong walang malay. Pagbalik ko ng classroom, classmate ko na si Grace came to me and whispered, tanggalin mo yung kwintas, itapon mo sa tubig, sunugin mo yung libro. Nagulat ako. Bakit naman? Ang ganda nga eh. She looked serious. Hindi pwede. Hindi ka iiwan ng shadow man sa likod mo kapag di mo yan tinapon. Natakot ako so after class tinapon ko yung kwintas sa ilog. Nakita ko pa na lumubog. Yung libro naman, sinubukan kong sunugin sa nagsisiga. Pero ang weird, hindi siya nasusunog. Parang untouchable. Kaya tinago ko na lang sa baul sa kwarto ko. The next morning, nagising ako through 2:30 a.m. Mas maaga pa sa alarm ko. Nagayos ako ng uniform kasi ako lang naman mag-aasikaso sa sarili ko. Habang nagpa-plancha, parang may humaplos sa hita ko at tinaas yung night dress ko. Kinabahan ako pero I shrugged it off.
Breakfast ko pa rin as usual, hilaw na pansit canton, sunog na itlog, tapos black coffee. While watching Happy Tree Friends. Then suddenly, may humila sa upuan ko. Doon na ako kinabahan. Binilasan ko ang kain ko, hugas at ligo. Pero the scariest part, while writing notes for class, napahawak ako sa leeg ko. Andun ulit yung kwintas. Yung tinapon ko sa ilog. I tried pulling it off pero wala siyang lock. Hindi rin siya mapigtal. So I left it. Simula nun, I started dreaming every night. I was in a forest full of flowers and fireflies. Lagi ako naka-white dress. Andun din lagi yung tall shadow man, standing by a big tree. Nung una scary, pero habang tumatagal, parang nagiging comfortable na ako with him. Parang may connection kami kahit walang salita. Fast forward sa 10th birthday ko, nilagnat ako ng sobra. I felt so weak. Uminom ako ng maraming tubig tapos natulog. In my dream, nagising ako sa isang batis, nakasuot ng white veil and dress with flowers. The place was magical, like hindi mo ma-explain. Even AI can't recreate it. Birds were flying. The ground itself moved me toward an altar made of a huge tree stump. Nandun ulit yung matanda from the church. And then dumating yung tall shadow man. He removed the necklace from me and wore it himself. He hugged me and kissed me on the forehead. And then I woke up again. Pero panaginip pa rin. This time, I was bleeding from my forehead. Hindi masakit pero ang baho. Galing sa libro yung amoy. Pagbukas ko nawala na yung mga sulat. Pinalitan ng laman ng sugat ko. The shadow man returned it and I healed instantly. Finally, nagising ako sa totoong mundo. Weak ako pero back sa bahay na. Days akong may sakit pero by June 25, okay na ulit ako. When I went back to school, Grace saw me. Bigla siyang natulala. Parang may nakikita siyang matangkad sa tabi ko. Bakit? I asked. Bakit ka nagpakasal? She shouted. I was confused pero she dragged me to class. Hindi siya napakali the whole time. After school, she brought me to her lola's house. Pagpasok pa lang, I felt uneasy. Lalo na nung nakita ko yung Virgin Mary statue. Gumalaw yung mata at ulo niya. Pero hindi siya nakatingin sa akin kundi sa asawa raw na sinasabi ni Grace. Lola, please help her, sabi ni Grace. Her lola dropped the vase and made the sign of the cross. Lumayas ka! Huwag mong idamay ang apo ko, sigaw niya. She dragged me out of the house. I cried so hard. Hindi ko maintindihan. Bata pa ako nun eh. The next day, Grace got into an accident. Nasagasaan siya ng motor. Bali ang kaliwang paa niya. I tried to help pero yung lola niya tinulak ako. Kasalanan mo to! Demonyo ka! She shouted. After that, Grace transferred to another school. Never ko na siyang nakita. P.S. Wala na sa akin yung book and yung kwintas. Kung saan yun napunta, hindi ko rin alam. Pero from that day till now, present day, kasama ko yung bantay ko. So yun, Ate Bebs. Hanggang dito muna ang story ko. Ang haba na. Thanks for listening. Are you a witch? Tsaka, eto ha, ang akin lang. Kay bata-bata mo pa, parang ang mature mo nang magsalita. Nung grade 3 ako, naalala ko noon uso pa ang High School Musical. Pinag-uusapan lang namin ng crush ko noon, High School Musical, at kumakanta lang kami ng we're soaring, we're flying, ganun. Ayan na naman yung mga rebulto eh. Natakot na naman ako dyan sa rebulto. Alam nyo naman na mga rebulto ang mga kahinaan ko. Gumalaw ang rebulto, sabi mo. O siya, babawi ako sa October. Marami akong ikukwento by that time. Di natin alam kung ano-ano, pero we'll see. Basta mag-send na kayo ng mga stories. Don't forget, dito sa Facebook group, ha? I'll see you guys sa next upload.